Magandang araw po, ako po si Master Hans Kua, ang inyong gabay sa Hans Suwerte. Alam nyo ba na hindi lahat na magaganda sa ating paningin ay maganda sa feng shui? Minsan akala natin sosyal, maganda, elegante ang design ng bahay. Yun pala, ang dami ko ng feng shui na bahay, malas na bahay. Unang-una dito yung mga exposed beams sa kisame. Usong-uso ito sa industrial style na bahay. Open yung ceiling, kitang-kita ang mga kahoy, mga bakal na beams. Maganda sa Pinterest. Pero sa feng shui, bad ito. Lalo na kung mismo sa ibabaw ng kamayan, sa dining table, sa sofa, para kang pinapasan ang bigat ng lahat ng mga problema. Ang cure feng shui cure dito is takpan ng false ceiling o ng canvas kung hindi kayang iparenovate ito. Isa pa dito yung infinity pools. Aba, makikita natin bongga-bongga, di ba? May infinity pools ka, yung tipong parang umaagos ang tubig diretso sa langit. Pero, ang tubig na hindi mo kita kung saan ang nagtatapos ay nagsimbolo ng kawalan at pagkaubos ng pera. Minsan, nauuwi ito sa biglang pagkawala ng pera, nalugi agad ang negosyo, na walang trabaho. Ang cure dito maglagay ng visible boundaries sa fountain, sa dulo para i-neutralize ang overflowing. O isa pa, sa feng shui sa bahay, yung mga dried flowers o yung mga fake na plants. Ay naku, huwag niyong gawing dekorasyon ang patay na bagay. Ang tuyong bulaklak at peking halaman ay wala ng chi, wala ng buhay. Hindi ito pampaswerte kung hindi energy blocker ito. Ang feng shui tip natin dito mas mainam ang fresh flower o mga thriving indoor plants tulad ng money tree o mga lucky bamboo. O isa pa dito yung straight na staircase hagdanan facing main door. Yung main door nakaharap sa hagdanan. Yung hagdanan diretso na bumabagsak sa pintuan. Parang energy na mabilis na pumapasok at lumalabas ang pera o energy sa bahay. Ang good fortune ay hindi tumatagal. Para kang laging may tagas o laging may nauubos na pera. Ang feng shui tip natin dito lagyan ng plants halaman, divider o crystal ball sa ilalim ng hagdan para putulin ang direct flow ng energy sa pintuan. Isa pa to yung mga house na may stilts, yung bahay na nakatayo sa poste. Lalo na sa probinsya o tabing dagat, usong-usong ganitong bahay. Pero kung walang solid na base, parang wala ka ring stable na pundasyon. Madalas itong may energy ng pagka-disorganize, energy ng conflict, or energy ng kawalan ng direksyon. Ang feng shui tips natin dito ilagay sa ilalim ng bahay ang bato o lupa mula sa bundok para i-ground ang enerhiya nito. Isa pa yung mga art na mga uneven o yung mga art design na solo ang symbol. Isang swan lang o yung pitong koi fish. Aba, sa feng shui maswerte ang pares. Ang isang simbolo ng kalungkutan, gera, gulo, away ay nagdadala ng sobrang daming problema. Lalo na kung walang balance. Pwede nagdudulot ito ng overwhelming o mga imbalance sa energy sa bahay o sa dinisisplihan. Ang tip natin dito mag-display ng 2 swan, symbol ng love, 9 na koi fish, 8 na red at isang black para sa wealth. Tandaan natin hindi porket na maganda sa Instagram, maganda na agad yan sa feng shui. Tandaan, sa bahay nagsisimula ang swerte. Kaya ayusin natin ang daloy ng chi. Gusto mo bang makita o malaman ang swerte sa bahay nyo? Imbitahan ng personal si Master Hans Kua na magpunta mag-feng shui sa bahay nyo po para i-check natin kung tama ang pintuan, tama ang iyong kwarto, tama ang iyong lutuan para mas ma-enhance natin ang maswerteng gabay sa pag-ibig, maswerte sa negosyo, at swerte na payamanin ang ating buhay. O paano? Ako po, si Master Hans Kua. Personal niyo po imbitahan na ako mismo ang bumisita sa tindahan, sa negosyo niyo po, or bumisita dito po sa Lucky Charm Store ko sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Comment, like, at don't forget mag-share. Subscribe na rin kayo sa aking YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, at X. Ito po, si Master Hans Kua.